Samantala sa magkaharap na si Ye Kangzuan at si Immortal Venerable Xiao Jia at kanyang sinabi, alam mo ba kung gaano katagal akong naghintay para sa araw na ito? 500 taon. Dahil sa iyo ang aking plano upang pag-isahin ang mas mataas na kaharian ay naantala ng 500 taon. At ngayong araw ay tiyak na mamamatay ito. Kasunod nito ay isang napakalakas na atake ang kanyang pinakawalan na halos hinati pa ang lupa. Nasabi ni Ye Kangzuan, dinala niya ako sa lugar na gusto niya at talagang mahusay ang napili niyang lokasyon. Subalit nabahala siya sa kanyang likod gayong kaya niyang umilag ngunit sina Tao Yuyu at ang iba pa ay hindi ito mailagan. Dahil dito ay napagpasyahan na lamang ni Ye Kangzuan na salubungin ito upang hindi ito tumama kanila Tao Yuyu. At isang napakalakas rito ang binitiwan na suntok ni Ye Kangzuan. Nang magkasalubong ang kanilang atake ay nagawang mabasag ni Ye Kangzuan ang pinakamalakas na atake ni Immortal Venerable Xiao Jia. At sa tindi pa nito ay talagang binura niya ang nasa kanyang harapan. Itinaas ni Ye Kangzuan ang kanyang kamay at sinabi, pagkatapos ng lahat ang taong ito ay isa sa pinakamatitibay niyang kalaban, kahit na ang kanyang lakas ay napipigilan ng mga batas ng kalangitan, walang kapantay ang kanyang husay at galing. Kaya kailangan niyang ituon ng ganap ang kanyang lakas sa isang punto lamang kahit na sa paggawa nito ay maaaring masira o mapinsala ang kanyang buong katawan. Pagkatapos ay tinawag niya ang pangalan ni Xiao Jia at sinabi na magbago sila ng lugar ng paglalabanan, ayoko rito. Kaagad namang siyang sinagot nito, anong saysay ng mungkahi mong iyan? At kanyang sinabi, ito ay kahilingan na nararapat lamang gawin ng mga taong kasing antas ko, wala kang karapatang humiling ng ganyan. Huwag kang mag-alala, sa lalong madaling panahon hindi ka lamang ang mamamatay kundi pati na rin ang mga taong mahalaga sa iyo ay mamamatay din. Napakuyom ng kamao si Ye Kangzuan at sumagot, hindi ikaw ang magpapasya niyan. Pagkatapos ay bigla na lamang siyang naglaho sa kanyang kinatatayuan at napunta sa harap ni Immortal Venerable Xiao Jia at dinakma ang mukha at dinala ito ni Ye Kangzuan pataas. Dahil dito ay napasabi si Immortal Venerable Xiao Jia na hindi maaari ito. Matapos dinala siya ni Ye Kangzuan sa taas ay doon siya nakatanggap ng sunod-sunod na atake. Bumagsak sa lupa ang katawan ni Immortal Venerable Xiao Jia at sa tindi nito ay halos mawasak pa ang lupa at napasigaw na paano ito posible. Tumayo siya habang napapahawak sa kanyang ulo at sa kanyang pagtayo ay napatanong siya na kung paano nagkaroon ng ganitong kapangyarihan si Ye Kangzuan. Bumaba si Ye Kangzuan mula sa taas at kanyang sinabi na simulan nating muli dito. Tingnan natin kung kaya mo akong patayin gaya ng sinabi mo. Kaagad namang sumagot si Immortal Venerable Xiao Jia na iintindihan ko na ngayon. Sabay turo at sinabi, ang iyong lakas ay hindi katulad ng mga kumakalat na balita tungkol sa iyo. Tutal dahil nakaligtas ka mula sa walang hanggang kapahamakan ng hindi namamatay ang iyong katawan lamang ay sapat na upang makipaglaban sa akin. At bukod pa rito, dahil narito tayo sa lower realm dahil sa pagpigil ng kalangitan, dito ang iyong lakas ay higit na higit pa sa akin. Ngunit hindi nito mapipigilan ang pagpatay ko sa iyo dito ngayong araw. Kailangan ko ring aminin, napakaganda ng iyong planong ito. Kaya ang lahat ng iyong ipinakita noon ay upang akitin ako na bumaba dahil sa pag-aakalang mahina ka ngayon. Talagang napakatalino. Gayunpaman hindi nito mailigtas ang iyong buhay. Pagkatapos ay hinampos niya ang kanyang hawak na sandata. Dahil dito ay bahagyang napaatras rito si Ye Kangzuan at nabahala at sa walang pagpipilian ay kanya na lamang itong sinabayan gamit ang kanyang kamao. Subalit pilit siyang tinutulak nito at napasabi na ang sandata raw ni Xiao Jia ay tiyak na pinatibay o pinalakas sa anumang paraan. Dahil dito ay kaagad na umatras palayo si Ye Kangzuan at dumistansya sa mapanganib na dalang sandata ni Xiao Jia. Tumawa si Immortal Venerable Xiao Jia, sinabi niyang, akala mo ba ay pumayag akong bumaba sa mas mababang kaharian? Alam kong pipigilan ang aking lakas. Bago pa man ako dumating dito, ibinuhos ko na ang malaking bahagi ng aking espiritual na lakas sa imperial na sandatang ito. Sa sandaling ito, ang sandatang ito pagdating lamang sa kakayahang puminsala ay may kakayahang wasakin kahit ang kawalan ng laman, at hayaan mong isipin mo na lamang kung ano ang kaya nitong gawin sa iyong katawan na puno ng matinding sugat. Kasabay nito ay isang atake naman muli ang kanyang pinakawalan at pahabol niya pasaluhin raw ito ni Ye Kangzuan. Gayunman ay kahit gaano ito kabilis ay naiwasan ito ni Ye Kangzuan, subalit dahil sa hindi pa tapos ang atake ni Immortal Venerable Xiao Jia ay isang galaw pa ang kanyang ginawa.
At doon ay lumabas ang kanyang sandata sa likod ni Ye Kangzuan na kanya namang ikinagulat. Naiwasan ito ni Ye Kangzuan at saka inatake ang ginawang space ni Immortal Venerable Shao Jia. Sa pagkawala nito ay sinabi niyang kahit na dakila ang mga imperial na sandata, ang mga ito ay mga bagay lamang na nasa labas ng katawan. Dagdag niya pa ang labis na pag-asa sa mga ito ay isang sugal. Halimbawa maaari itong mawala sa iyong hawak sa loob lamang ng isang iglap at kasabay nito ang kanyang mabilis na pagsugod. Kaagad namang siyang sinagot ni Immortal Venerable Shao Jia, akala mo ba hindi ko alam iyan? At naglabas ng napakalakas na enerhiya, dagdag niya pa rito, ngunit basta't kaya nitong patayin ka. Handa akong sumugal dahil tiyak na sulit ito. Nais mo bang lumapit at sumalakay sa aking katawan? Mamamatay ka bago ka pa man makalapit o makadikit sa akin. Kasabay nito ang kanyang pagpapakawala ng napakaraming atake. Sa papalapit na atake ay kaagad din naman naghanda dito si Ye Kangzuan. Sabay sinabing, narinig mo na ba ang kasabihan? Na ang pag-atake ng malapitan ay may kakayahang sirain ang anumang uri ng pananggalang. Pagkatapos nito nagpakawala rin siya ng napakaraming kamao at sinalubong ang pinakawala na atake ni Immortal Venerable Shao Jia. Nang dahil doon ay nagdulot ito ng napakalakas na pagsabog sa kanilang harapan. Sa lakas nito ay nabahala sina Palace Master Qin at Saintess Ye Linglan at napatanong na kung magiging maayos lang nga ba si Ye Kangzuan. Dahil dito ay binatukan siya ni Tao Yuyu at kanyang sinabi, hindi maaaring may mangyaring masama sa aking asawa. Kung hindi ako nagkakamali, itinatago pa rin ni Ye Kangzuan ang kanyang tunay na antas ng lakas. Tutal, marami pang kalaban ang hindi pa nagpapakita, kailangan niyang ilaan at itabi ang kanyang lakas upang harapin din sila. Sa labanan ay gumawa na naman ng paggalaw si Immortal Venerable Shao Jia at sinundan naman kaagad ito ni Ye Kangzuan. Tumalon si Immortal Venerable Shao Jia habang naghahandang umatake, na ganun din naman rito si Ye Kangzuan na gamit ang kanyang kamao at lakas na pangangatawan. At nang magsalubong ang kanilang mga pag-atake ay nawasak ang paligid nito sa tindi nito, bawat dinadaanan nilang bundok ay nawasak sa mga impact ng kanilang lakas. Kaya sa nakita nila Tao Yuyu at Saintess Ye Linglan ay hindi sila makapaniwala sa dulot ng kanilang sagupaan. Nagpaikot-ikot sa eri ang dalawa habang nagpapalitan ng bawat matitinding atake. Gayunpaman ay wala naman isa sa kanila ang nagpapatama. Sa isip-isip ni Immortal Venerable Shao Jia, kahit narito ako sa mas mababang kaharian at may tulong ng lakas mula sa imperial na sandata, bakit tila dehado pa rin ako? Gaano kaya kalakas si Ye Kangzuan bago pa man niya nalampasan ang mga pagsubok na ito? Hindi siya dapat hayaang makalabas ng buhay. Dagdag niya pa kasabay na pag-atres, kahit na gamitin mo ang lakas mula sa pinagmulan, mauubos ang iyong pundasyon at dito ka nawawasakin at mawawala. Kung hindi kapag nakabalik na siya sa mas mataas na kaharian, paano pa tayo magkakaroon ng puwang o ligtas na lugar na matitirhan? Napangiti si Ye Kangzuan at kanyang sinabi, hindi ba't papatayin mo ako? Bakit ka tumatakbo palayo? Huminto sa paglipad si Immortal Venerable Shao Jia at naghanda ng anumang pag-atake. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang hawak na sandata at mula dito ay gumawala ang napakalakas na enerhiya. Kasabay nito ay kanya itong pinakawalan at pahabol niya pa na mamatay na ito. Bahagyang napaatras si Ye Kangzuan at kanya itong nakilala na ang Power of Origin. Kasabay nito ay nawala siya sa kanyang kinatatayuan at sinalubong ang atake ni Immortal Venerable Shao Jia at doon ay kanyang itong inatake gamit ang paa at inilihis sa baba, nang tumama ay halos mawasak dito ang ibang bahagi ng lupa. At kanyang sinabi na matalino ka at mabilis mag-isip. Dagdag niya pa, bilang miyembro ng angkan ng Huangquan ng buhay at lakas ninyo ay nakabatay sa inyong pinagmulan, ang isang maliit na bahagi lamang ng lakas na iyon ay nangangailangan ng 79 na taon upang malinang at mabuo. Marami ka ng pinagdaanang labanan mula pa noong naging emperor ka. Gaano na lamang karami ang natitirang lakas mula sa iyong pinagmulan? Sulit ba na sayangin ang ganitong mahalagang lakas para lamang sa akin? Bukod pa rito, narito tayo sa mas mababang kaharian sa ilalim ng pagpigil ng kalangitan ang iyong lakas mula sa pinagmulan. Tiyak na mas mabilis na mauubos ng doble. Sa ganitong takbo malapit na itong maubos ng lubusan. Ikaw at ako ay walang dating galit o hidwaan, kaya bakit kailangan pang gawin ito? Kaagad namang siyang sinagot ni Immortal Venerable Shao Jia, ang pangalang nasa pinakataas ng talaan, alang-alang dyan, lahat ay sulit.
Basta't maging numero 1 ako at makapag-utos sa buong mas mataas na kaharian sa tulong ng naipong napakaraming yaman at lakas, maibabalik ko ang lahat ng lakas na nawala sa akin. Kasabay nito ay isang napakalakas na naman na atake ang kanyang pinakawalan kahit nasa malayo pa ito ay ramdam kaagad nito ang pressure at tinatawag niya itong Demon Side Shuangju Zantian. Nabahala si Ye Kangzuan at kanyang sinabi bakit hindi ito naniniwala. Ang aking layunin ay hindi kailanman maging numero 1 sa talaan ng tungtian. Hindi ko nga alam kung sino ang gumawa ng talaang iyan kung ganyan mo lang kagusto ang unang pwesto ibibigay ko na lamang sa iyo. Pagkatapos ay nagpakawala din siya ng napakalakas na atake at sinalubong ang matinding atake ni Immortal Venerable Xiao Jia. Nang magbanggaan ang kanilang atake ay hindi naman ito kinaya ng atake ni Immortal Venerable Xiao Jia at ang malala pa nito ay dumiretso pa ito sa kanya at buti na lamang ay bahagyang naiwasan niya ito. Kaya hindi na lang siya makapaniwala at napasabi paano ito posible. Kaagad namang siyang sinagot ni Ye Kangzuan bakit naman hindi posible. Sinabi ko na sa iyo na dito sa mas mababang kaharian, ang iyong lakas mula sa pinagmulan ay mas lalo pang pipigilan at hihina. Dagdag niya pa wala na talagang magagawa. Kahit noong panahon ng aking kalakasan hindi rin ako nakaligtas sa kapahamakang ipinadala ng kalangitan. Nais mo pa bang makawala sa ilalim ng kapangyarihan at pagpigil ng kalangitan kasabay nito ang kanyang pag-atake? Pahabol pa ni Ye Kangzuan habang mabilis na bumubulosok ang kanyang atake itigil mo na ang pangarap na iyan. Gamit ang hawak na sandata ni Immortal Venerable Xiao Jia ay kanya itong panangharang sa napakalakas na atake ni Ye Kangzuan. Dahil dito ay napangitngit sa lakas rito si Immortal Venerable Xiao Jia. Sa galit niya ay bumawi ito at nagpakawala ng isang slash at binura ang atake ni Ye Kangzuan. Kasabay nito ay nanginginig niyang sinabi hindi ako naniniwala at ano naman kung nariyan ang kalangitan upang pigilan ako. At ano naman kung maubusan ako ng lakas at yaman. Ang iyong katawan na puno pa ng mga sugat at hindi pa gumagaling ay hindi makakapigil at makakaharang sa lahat ng aking pag-atake gamit ang lakas mula sa pinagmulan. Kasabay nito nang nagpakawala siya ng sunod-sunod na matitinding atake. Kaagad namang siyang sinagot ni Ye Kangzuan maaaring hindi ko kayang harangin ang lahat ng iyong mga atake ngunit, kayang-kaya kitang talunin bago pa man mangyari iyon. Matapos sanggain ni Ye Kangzuan ang lahat ng atake ni Immortal Venerable Xiao Jia ay pagkatapos ay kanya itinaas ang kanyang sandata upang magpakawala ulit ng atake. Subalit bago pa iyon ay nakalapit na sa kanyang si Ye Kangzuan na nakahanda ng naunang umatake. At kanyang sinabi mukhang mas mabilis pa rin ako ng isang hakbang. Kasabay nito buong sinalo ni Immortal Venerable Xiao Jia ang napakalakas na atake ni Ye Kangzuan. Dahil doon ay tumilapon ang katawan ni Immortal Venerable Xiao Jia sapagkat hindi niya ito kinaya. Sa tindi pa nito ay mabilis siyang bumubulosok pababa at bumagsak sa lupa at nagdulot ng malakas na pagsabog. Bumaba si Ye Kangzuan at kanyang sinabi nakakalungkot naman habang may mga kaunting sugat sa kanyang katawan. Dagdag niya pa sobrang lapit mo na, talagang kaya mo sana akong saktan ng malubha. Kaagad namang siyang sinagot ni Immortal Venerable Xiao Jia habang nakahandusay bakit hindi mo pa ako pinapatay. At ano pa raw ang hinihintay ni Ye Kangzuan kasabay naman nito ay kanyang tinawag si King Zhang Huang. Napalingon si Ye Kangzuan at napatanong na kung anong nangyayari. Sa kanyang nakita ay walang tigil pa rin nakipaglaban ang barbarian kay King Zhang Huang. Samantala dito ay sinabi ni King Zhang Huang tapos na ang laro bata. Dahil dito ay nabahala ang barbarian at kanyang napagtanto na hindi pa pala nilalabas ni King Zhang Huang ang kanyang tunay na lakas. Kasabay nito ay isang napakabilis na combo ang ginawa ni King Zhang Huang at doon sunod-sunod na tumama ang atake niya sa katawan ng barbarian. Pagkatapos ay kanyang sinabi kung hindi pa ako naghintay ng tamang pagkakataon matagal na sanang natapos ang lahat tungkol sa iyo. Dagdag niya pa ikaw na hanggal na nilalang akala mo ba talagang kaya mong makipantay sa akin. Kasama nito ang pagbagsak ng katawan ng barbarian. Matapos ay lumingon si King Zhang Huang sa kinaroroonan nila Tao Yuyu at kanyang sinabi ang mga ito naman ang susunod. Kasabay nito ay mabilis siyang gumalaw upang tapusin na ang mga hamak na nilalang at ito nga sina Tao Yuyu. Dahil dito ay nabahala sila Tao Yuyu dahil hindi daw maganda ito. At pagkatapos ay bumuo sila ng formation kasabay niyang sinabi ikaw hamak na matanda.
Nais mo bang gambling at illegal ang aking asawa sa pamamagitan ng palihim na pag-atake sa amin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo hindi madaling kalabanan ang aking asawa. Napansin naman ito ni Ye Kangsuan at kanyang sinabi anong kalokohan ito. Huwag niyo silang subukang galawin o saktan. Kumilos si Ye Kangsuan at kaagad na lumipad para puntahan sina Tao Yuyu dahil dito natawa si Immortal Venerable Xiao Jia at tumayo. Sinabi niyang nakakaawa ka naman, pagkatapos ng lahat ang iyong pinakamalaking kahinaan ay ang mga taong palang iyon. Kasabay nito ang pagpapakawala ng atake at pahabol niya pa Ye Kangsuan hindi pa tapos ang ating labanan. Naharang naman ni Ye Kangsuan ang kanyang atake dahil doon ay yumanig ang taas nito. Dahil dito ay napahinto si Ye Kangsuan sa ibabaw nito. Kasabay naman nito may kung anong bagay na kinuha si Immortal Venerable Xiao Jia. Pagkatapos ay kanyang sinabi sa totoo lang talagang napakalakas mo. Kahit na hindi pa gumagaling at buo ang iyong lakas matapos malampasan ang mga pagsubok, napilitan mo pa rin akong gamitin ang Healing Emperor Capsule. Dagdag niya pa ang Healing Emperor Capsule na ito ay maaari lamang gamitin ng isang beses sa loob ng 100 taon. Kasabay naman nito ay kanya itong kinain. At doon ay lumabas ang napakalakas na enerhiya mula sa kanyang katawan. Kaagad namang pinuntahan ni Ye Kangsuan sina Tao Yuyu. Subalit sa kanilang likod ay pinakawalan na ni Immortal Venerable Xiao Jia ang kanyang napakalakas na atake kasabay na sinabi maaari mo pang kayang pigilan at harapin ako, ngunit ang mga taong mahalaga sa iyo, kaya mo ba silang iligtas at protektahan? Dagdag niya pa kapag ikaw mismo ang kusang lumusab at sumalakay, wala ka nang natitirang lakas upang harapin at pigilan ang ibang mga pag-atake. Kaya Ye Kangsuan ano ang iyong pipiliin halika at patayin ako. O kaya ay puntahan at iligtas ang iyong mga mahal sa buhay. Dahil dito ay kaagad na binago ni Ye Kangsuan ang kanyang direksyon at lumitaw sa papalapit na atake ni Immortal Venerable Xiao Jia. Pagkatapos ay kanya na namang itong sinalubong gamit ang kanyang lakas na pangangatawan. Matapos iyon nagdulot ito ng sobrang napakalakas na pagsabog. Nang mawala ay makikitang nahihirapan doon si Ye Kangsuan habang nakababa nito ang kanyang isang tuhod sa lupa. Dahan-dahan na tumayo si Ye Kangsuan at kasabay naman nito ay bumaba si Immortal Venerable Xiao Jia mula sa taas. At kanyang sinabi ang iyong biglaang paglaban ay haharap sa aking buong lakas na hagupit. Masama ba ang iyong pakiramdam? Ngunit ang mas masakit at mas hindi kanais-nais na pangyayari ay nagaganap mismo dyan ngayon. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang sandata at inutusan si King Zhang Huang na patayin sila Tao Yuyu. Nakaagad naman dito na sinunod ito ni King Zhang Huang. Dahil dito ay kaagad na sipaghandes sina Tao Yuyu sa papalapit na anumang panganib sa kanila. Kasabay nito ay nakangiti na sinabi ni King Zhang Huang mararamdaman mo ang matinding sakit habang pinapanood mo ang mga mahalaga sa iyo, mas ligtas at mas kasiya siyang dahan-dahan kitang paksain hanggang sa mamatay ka ng ganito. Nabahala si Ye Kangsuan at kanyang sinabi na wala naman silang ginawang masama sa inyo. Subalit wala naman roon pakialam si King Zhang Huang at isang atake ang inihanda niya upang tapusin si Tao Yuyu. Dahil dito ay ikinatakot ito ni Tao Yuyu at hindi siya makapaniwala sa bilis ni King Zhang Huang dahil bigla na lamang itong sumulpot sa kanyang harapan. Gayunpaman may hindi naman inaasahan papalapit rito na hinarang ang kanyang atake dahilan na kanyang ipinagtataka na kung sino ito. Nang makita ay ito pala ang Barbarian King na siyang pumihil sa kanyang atake at tinanong si Tao Yuyu na kung ayos lang ba ito. Dagdag niya pa huwag na itong matakot basta't narito ako hindi sila makakapinsala sa inyo. At doon lamang napagtanto ni King Zhang Huang na may isa na namang Barbarian. Kasabay nito ay inatake niya ang Barbarian King at kanyang sinabi talagang naghahangad ka ng kamatayan. Maaga o huli wawasakin ko ang buong kaharian ng mga Barbarian. Iniwasan ng Barbarian King ang atake at sumagot wawasakin mo ang aming kaharian. Ikaw lang mag-isa, tingnan natin kung kaya mo munang sirain ako. Upang hindi magambala at matukso ang aking mga clan, kasabay nito ay ginamit niya ang kanyang hawak na sandata para bumawi na siya namang naiwasan ni King Zhang Huang at lumipad sa taas. Ibinagsak ng Barbarian King ang kanyang sandata sa lupa at kanyang sinabi kanila Tao Yuyu huwag kang mag-alala basta't nandito ako hindi ka kayang saktan ng halimaw na ito. Ngunit pakiusap sabihin mo sa akin, ang mga taong ito ba ay galing sa mas mataas na kaharian? Hindi ko ba sila matatalo gamit ang karaniwang paraan at lakas?
Pagkatapos ay sinundan niya sa taas si King Zhang Huang at bigla na lamang sumulpot sa gilid nito habang naghahandang umatake at kanyang sinabi, ipapakita ko sa iyo kung ano ang kakayahan ko. Kaagad namang siyang naunahan ni King Zhang Huang, gayunpaman sa bilis ng Barbarian King ay nakaiwas ito at napunta sa kanyang likod na kanyang pinagtataka na kung paano iyon nangyari. Pagkatapos ay nagbitiw ng napakalakas na atake dito ang Barbarian King, subalit kaagad naman din na sinabayan ito ni King Zhang Huang. Kaya walang anumang atake ang tumama sa kanila, matapos iyon ay sunod-sunod silang nagpapalitan ng matitinding atake sa taas. Kasunod nito ay bumaba si King Zhang Huang na sinundan naman kaagad ito ng Barbarian King. At dito hingal na hingal si King Zhang Huang at napapamura, dahilan lamang ito na hindi rin basta-basta ang Barbarian King. Samantala napansin naman ni Ye Kangsuan ang kanyang pagdating at kasabay nito ay nagpasalamat siya sa Barbarian King sa pagligtas niya kanila Tao Yuyu. Kaagad namang siyang sinagot ng Barbarian King, hindi ka pa nakakalaban ng totoo, paano ko hahayaang mamatay kaagad? Napasigaw ng malakas si King Zhang Huang, kasabay nito ay mabilis siyang sumugod. Itinaas ng Barbarian King ang kanyang kamay at doon lamang tumama ang atake ni King Zhang Huang. Pagkatapos ay umatake rin siya na bahagyang naman naiwasan rito ni King Zhang Huang. At doon sunod-sunod na naman ang kanilang palitan na atake, subalit kanila naman itong naiiwasan. Kasabay nito ay sinabi ng Barbarian King, kailangan kong aminin na kahit na hamak at kasuklam-suklam ang inyong mga pamamaraan, ngunit talagang kahanga-hanga ang lakas ninyong mga taga-Upper Realm. Habang pinanood siya ni Ye Kangsuan ay sinabi niyang kung gayon huwag kang magpapatalo. Matapos nito ay hinarap niya si Immortal Venerable Xiao Jia. Nagpatuloy sa palitan ng dalawa sa kanilang pag-atake at pagkatapos ay naghanda ng anumang atake rito ang Barbarian King at matapos ay kanyang itong pinakawalan. Dito ay tinanong niya si Ye Kangsuan na kung maaari ba silang tumaya. Subukan atin kung sino sa atin ang unang makakatapos at makakapuksa sa kanyang kalaban, at pumayag naman dito si Ye Kangsuan. Pahabol pa rito ng Barbarian King at mukhang tila magseseryoso na dahil tiyak siyang matatalo ito. Kaagad namang siyang sinagot ni Ye Kangsuan, tingnan natin kung sino ang mananalo sa huli. Tulad ng inaasahan ay sinabi ng Barbarian King na tapos na ang pagpapainit ng katawan. Dagdag niya pa na hinarap si King Zhang Huang, hayaan mong makita ko kung gaano kakalakas. Kaagad namang siyang sinagot ni King Zhang Huang, isang hamak na katutubo, nagbabalak pa ring talunin ako. Kasabay nito mabilis siyang sumugod at pahabol niya pa, naghahanap ka ba ng kamatayan? At doon ay isa na namang matitinding atake ang sunod-sunod na kanilang pinapakawalan. Sa magkaharap na si Ye Kangsuan at si Immortal Venerable Xiao Jia ay sinabi ni Ye Kangsuan na simulan na rin nila. Dagdag niya pa, kung ako lang ang iyong lalabanan, tatanggapin ko ang anumang uri ng pagkana o galaw. Ngunit ginamit mo ang mga maruming estratehiyang ito. Ang galaw na ito ay nararapat lamang sa parusang kamatayan. Tumawa si Immortal Venerable Xiao Jia at sumagot, talagang napatawa mo ako, batang hamak ka. Dagdag niya pa, sa oras na ito nagnanais ka pa ring ako'y patayin din. Kaya huwag ka nang magkunwari, nararapat lamang sa iyo ang lahat ng ito. Nabigo kang malampasan ang kapahamakan at wala ka nang natitirang lakas. Sa mga nakaraang labanan, kahit na hindi ka naman lubusang nasugatan, wala ka nang gaanong lakas na maipakita, hindi ba? Napakarami mong naging kaaway sa paglipas ng mga taon. At ngayon lahat sila ay nagnanais na makaganti sa iyo at lahat sila ay nagnanais na maging number 1 sa listahan. Kasabay naman nito ay hinampos niya ang kanyang sandata kay Ye Kangsuan. Kaagad namang siyang sinagot ni Ye Kangsuan, papatayin kita, at tinawag na matanda. Nagalit si Immortal Venerable Xiao Jia at pagkatapos ay tumama ang kanyang sandata, gayunpaman ay mabilis na nawala si Ye Kangsuan sa kanyang kinatatayuan. Matapos ay bigla na lamang lumitaw sa kanyang likod na naghanda ng magpakawala ng atake. Dahil dito ay napasabi si Immortal Venerable Xiao Jia, ang bilis mong kumilos, paano mo na ibalik at nabawi iyon ng ganito kabilis? Kaagad namang siyang sinagot ni Ye Kangsuan, matagal ko nang itinatago ang aking tunay na kakayahan. Dagdag niya pa, ngunit huwag kang mag-alala, dudurugin kita, at doon ay buong sinalo ng kanyang mukha ang atake. Pahabol niya pa, wala ka ng kahit kaunting pagkakataon upang lagpasan ang hangganan at tanggalin ang pagpigil ng kalangitan. Sa paglipad ng katawan ni Immortal Venerable Xiao Jia ay sinundan kaagad ito ni Ye Kangsuan at doon niya ito inatake ng sunod-sunod.
Inikot ng ni Ye Kangzuan ang kanyang katawan pagkatapos ay sinipa ang sikmura ni Immortal Venerable Xiao Jia at sa lakas nito ay nawasak nito ang lupa na kanyang kinabagsakan. At sa tindi nito ay bumaon ang kanyang katawan kasabay nito ay ang pagdura ng dugo dahilan na rin sa malaking pinsala na kanyang natanggap. Itinaas ni Ye Kangzuan ang kanyang kamao at kanyang sinabi sa ganito lamang paraan mananatili ka magpakailanman sa kaharian ng barbarian bilang isang bangkay. Nagmamakaawa naman rito si Immortal Venerable Xiao Jia na tinatawag si King Zhang Huang na tulungan siya nito at kasabay na tinawag na hangal. Dagdag niya pa habang nakatingin doon sa naglalaban na sina King Zhang Huang baka sakaling kung mapipigilan ko at mahaharangan ang kanyang enerhiya sandali makakabawi ako pansamantala, at mapipilitang lagpasan ang pagpigil ng kalangitan. Sa isip-isip ni King Zhang Huang tulungan ka. Nakakatawa ka naman. Kapag namatay ka mas kaunti na lamang ang makikipagpaligsahan sa akin para sa unang pwesto sa talaan. Kasabay nito ay pasigaw niyang sinabi sa kaharap niyang Barbarian King lumayo ka riyan at huwag hamarang. At doon ay nagbanggaan na naman ang kanilang mga pag-atake at dahil sa kanilang lakas ay parihas sila nitong napaatras. Kasabay nito ay sinabi ni King Zhang Huang paumanhin Immortal Venerable Xiao Jia ngunit hindi kita matutulungan. Napakalakas ng barbarian na ito nangangamba ako naman ngayon ang nasa matinding panganib. Ngunit huwag kang mag-alala papatayin ko si Yu Kangzuan para sa iyo sa oras na matapos ko na ang baboy na ito. Dahil dito ay napamura na lamang si Immortal Venerable Xiao Jia at tinawag na hamak si King Zhang Huang. Matapos nito pinakawalan na ni Ye Kangzuan ang isang suntok na siyang tatapos sa kanyang buhay. Subalit sa hindi inaasahan ay isang kidlat ang tumama sa kanilang kinaroroonan at nagdulot ito ng pagsabog. Sa pagkawala ng usok ay makikitang hawak na ng nilalang ang kamay ni Ye Kangzuan at binanggit ang kanyang pangalan. Nang makita ay ito pala ang Lord ng Upper Realm na si Lei Zun na siyang kilalang na ang The Thunder Demon, at kanyang sinabi sa wakas nagkita na tayong muli. Kaagad namang dumistansya dito si Ye Kangzuan at sumagot tunay ngang nandito ka rin. Pahabol niya pa dahil alam kong buhay ka pa, paano ako hindi darating. 300 taon na ang nakalilipas na talo ako sa iyo ng kalahating hakbang at mula noon ikaw na ang nangunguna sa listahan. Dagdag niya pa hindi pa ako nakagaganti. Sumagot si Ye Kangzuan gusto mong makipaglaban sa akin at gusto mong mabawi ang nangungunang pwesto sa listahan hindi ba? Hayaan mong patayin ko muna ang basurang ito tapos ay maglalaban tayo. Kaagad namang siyang sinagot ni Lei Zun hindi niya ito pinahihintulutan. Pagkatapos ng lahat siya pa rin ang master ng Immortal Demon Realm. Dagdag niya pa alam mo rin tulad ko kung gaano kalawak ang teritoryong iyon kung walang mamamahala rito magiging napakalaking abala ito. Na ikinapapasalamat naman rito ni Immortal Venerable Xiao Jia. Tanong ni Ye Kangzuan gusto mo ba akong pigilan? Ayon kay Lei Zun huli kang dumating sa Upper Realm at nabigo kang maging pinuno ng nasasakupan. Siyempre marahil ay minamaliit mo ito at mas nanaisin mong maging malaya pagkatapos ng lahat, sapat na ang iyong lakas para rito. Gayunpaman nakita mo siguro kung gaano kahirap ang buhay ng mga monghe at mamamayan sa mga magugulong lugar sa loob ng libu-libong taon sa Upper Realm. Hindi ko kayang panoorin mong gawin mong ganito ang Shanmuyo. Kasabay nito ay inihagis niya si Immortal Venerable Xiao Jia at kanyang sinabi nagkamali ka sa ginawa mo ngayon. Kapag kumalma na si Ye Kangzuan, kailangan mong humingi ng paumanhin sa kanya. Sumagot si Ye Kangzuan alam ko na ang gagawin ko. Tatalunan muna kita at pagkatapos ay papatayin ko siya. Tungkol naman sa gulo sa Immortal Demon Realm. Sa panahon lamang ng kaguluhan lumilitaw ang mga bayani at maaga o huli magkakaisa rin ang lahat. Nakaagad namang siyang sinagot ni Lei Zun bakit pa mag-abala. Dahil nasa lower realm tayo may langit na pumipigil sa atin hindi mo ako matatalo ngayon. Dagdag niya pa ang dahilan kung bakit hindi pa ako nagpapakita hanggang ngayon ay dahil nasugatan ka pa rin at ayokong samantalahin ang kalagayan mo. Gusto kong makipaglaban sa iyo kapag handa ka ng lubusan. Na sinagot naman siya ni Ye Kangzuan akala mo ba ay hindi kita matatalo sa ganitong kalagayan? O natatakot ka bang ipahiya kita gamit lamang ang kalahati ng aking lakas kasabay nito ang napakabilis na pagsugod ni Ye Kangzuan? Sumagot si Lei Zun habang naghahandang salubungin si Ye Kangzuan na napakatanga mo. Umatake si Ye Kangzuan ngunit bahagyang lamang ito na iwasan ni Lei Zun.
Tumugon ng pag-atake si Lei Jun at kanyang sinabi ko na sa iyo noon pa hindi mo ako kayang talunin ngayon. Gayunpaman naiwasan naman din ito ni Ye Kangsuan subalit nabahala rin siya sa lakas nito dahilan na mapa-atres pa siya. Ngunit sa sandaling ito ay may isa na lamang nahuhulog na balahibo sa taas nito, at ang balahibo na ito ay bigla na lang umatake sa gitna nila upang namatigilan sila. Napatingin si Ye Kangsuan sa nahuhulog na mga balahibo tila may napagtanto na kung kanino dahil ang galaw na ito iisang tao lamang ang may kakayahang gawin ito. Kasabay nito ay napatingin siya sa taas at binanggit ang pangalan ni Yi Qinggan. Pagkatapos ay bumaba ito at kaagad na lumapit kay Ye Kangsuan. Nang makilala niya si Ye Kangsuan ay kaagad din niya itong niyakap at sinabing labis na raw siyang nangungulila dito. At alam daw ng kanyang puso na magiging maayos lamang ito. Samantala nang makita nila iyon ni Tao Yuyu at Palace Master Qin ay nagalit siya dito at napatanong na kung sino naman ang babae iyon. Tanong niya Tao Yuyu, kilala mo ba ang taong ito? Subalit sinagot lamang siya, wala akong ideya kung sino siya, naiinis at nagagalit. Dahil dito ay galit na galit rito si Tao Yuyu dahil tiyak na ito ang babaeng manloloko na umakit sa kanyang asawa habang wala pa siya sa upper realm. Napalingon naman si Ye Kangsuan sa kanya habang nagsisigaw na kung sino ang babae na kanyang kasama. Subalit hindi man lang ito pinansin ni Ye Kangsuan, tinanong ni Ye Kangsuan si Yi Qinggan na kung bakit ito nandito. Ayon sa kanya, kung hindi pa ako bumaba hindi ko pa malalaman na may asawa ka na pala rito sa lower realm. Kaagad namang siyang sinagot ni Ye Kangsuan na huwag itong magbiro dahil seryoso siya na kung bakit ito nandito. Ayon sa kanya, nandito ako upang tulungan ka. Ang mga pangunahing pinuno ng mga nasasakupan sa itaas ay bumaba na rin lahat. Ye Kangsuan, nabigo kang malampasan ang pagsubok at nangangamba akong baka may masamang mangyari sa iyo. Hindi ako sumunod noong nilampasan mo ang kapahamakan noon, ayaw kong mangyari iyon sa iyo ngayon, ngunit huli na ang lahat. Kasabay nito ay tinawag niya ang pangalan ni Lei Jun. At kanyang sinabi kung nagnanais kang lumaban makikipaglaban ako sa iyo. Gayunman sinagot lamang siya na isang babae ka lamang, hindi ka karapat-dapat na makipaglaban sa akin. Tanong ni Yi Qinggan na kung natatakot ba ito sa kanya, habang si Tao Yuyu ay wala pa rin itong tigil kakasigaw kaya napatanong na siya na kung talaga bang binabaliwala na siya ni Ye Kangsuan. Dahil dito ay dinuruduro niya si Yi Qinggan at kanyang sinabi na si Ye Kangsuan ay asawa ko, naririnig mo ba kaya lumayo ka sa kanya. Nang marinig ang salitang asawa ay napangitngit sa galit si Yi Qinggan at ipaliwanag daw ito ni Ye Kangsuan. Dahil sa kanyang galit ay hinamon niya sa laban si Lei Jun kaya wala na lamang itong masabi habang nakatingin ito sa kanya. At tinanong siya na kung gusto mo pa akong bugbugin. Nakaagad naman siyang sinagot nito, ikaw ang nararapat bugbugin. Pagkatapos ay mabilis siyang umatake na hindi naman inaasahan ni Lei Jun na talagang siya pa talaga ang pinagbuntonan ng galit nito. Mabilis na kalapit si Yi Qinggan, kasabay nito ay itinaas niya ang kanyang paa at doon ay sinipa niya si Lei Jun, gayunpaman wala man lang itong kahirap-hirap niyang sinangga. Bahagyang naman dito naiinis si Yi Qinggan dahil parang minamaliit talaga siya nito. Isang atake muli ang pinakawalan ni Yi Qinggan, gayunman nasangga pa rin ito ni Lei Jun. Bahagyang dumistansya si Yi Qinggan pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ni Lei Jun na hindi naman niya inaasahan. Dahil sa hindi lamang ito simpleng sampal, ay tumilapon ang kanyang katawan at bumagsak sa dulo, kasabay nito nagdulot ito ng napakalakas na pagsabog. Pagkatapos ay tinanong ni Yi Qinggan si Lei Jun na ano sa tingin nito, hindi pa rin ba siya karapat-dapat makipaglaban dito. Dagdag niya pa, hindi mo ba alam maraming taon na rin ang ginugol ni Ye Kangsuan sa upper realm, walang sino man ang nakatalo sa kanya maliban sa akin at ako lamang ang nakatalo sa kanya. Dahilan na magulat rito si Lei Jun na kung nagsasabi ba ito ng totoo. Napalingon siya kay Ye Kangsuan at tinanong na kung totoo ba ito. Nasinang-ayunan naman ito ni Ye Kangsuan na totoo nga ito. Gayunpaman natalo niya rin si Yi Qinggan kalaunan, ngunit ang panahon na natalo siya sa kanya ay matapos na kitang talunin. Nagulat na napasabi si Lei Jun, matapos akong talunin. Kaya naman ang lakas niya ay higit pa sa akin noong panahong iyon. Kakaiba ang aking pakiramdam matapos itong marinig. Lumapit si Yi Qinggan at nagtanong kay Ye Kangsuan na kung naaalala mo pa ba. Naaalala mo pa ba ang sinabi ko noong araw na tinalo mo ako, na sinagot naman siya nito, sa tingin ko ay oo.
Sinabi ng aking ama na tanging ang sinumang makakatalo lamang sa akin ang maaaring maging asawa ko, mula pagkabata hanggang sa aking pagtanda ikaw lamang ang nakatalo sa akin kaya naman. At tinanong niya ito na kung kailan siya nito papakasalan. Sinabi pa nga nito noon na pakakasalan siya. Tanong niya kay Ye Kangzuan bakit mayroon ng ibang babaeng tumatawag sa iyo na asawa. Habang sa gilid nito ay nanginginig na sa galit si Tao Yuyu. Napasigaw siya sa kanyang narinig na pakakasalan daw siya. Dagdag pa ni Palace Master Chin mag-aasawa na naman ba siya. Nagsaad si Lei Zun at kanyang sinabi hindi ko inaasahan na mayroong mga taong kasing lakas ninyo dito sa banal na lupain na matagal ko nang hindi napapansin. Na sinagot naman kaagad siya ni Yichingan maraming makapangyarihang nilalang sa upper realm. Ngunit hindi lahat ay nagnanais na makipagpaligsahan para sa posisyong iyon sa tuktok. Ayon sa kanya minamaliit ko ang ilang mga nilalang sa mas mataas na kaharian. Dagdag niya pabigyan mo naman ako ng konsiderasyon Ye Kangzuan iligtas mo ang buhay ni Xiao Jia. Makakapanumpa ako sa iyo na si Xiao Jia at ako ay hinding-hindi gagawa ng anumang masama laban sa iyo o sa sinumang mahalaga sa iyo sa hinaharap. Basta't sumasang-ayon ka dadalhin ko sila pabalik sa upper realm ngayon din. Kasabay naman nito ay bigla na lamang may sumabog sa kanyang likod dahilan na mapalingon siya. Nang makita ay ito pala si King Zhang Huang at kanyang sinabi sa pagkakataong ito ay talagang natalo na tayo. Ngunit Ye Kangzuan dapat mo ring isipin kahit na kaya mong talunin si Xiao Jia habang pinipigilan siya ng batas ng kalangitan. Ngunit huwag mong kalimutan na kaya natin basagin ang kalangitan kung ito ay gugustuhin lamang natin. Ang punto lamang ay kapag bumalik ka sa mas mataas na kaharian dadaan ka muli sa kapahamakan ng kidlat. Ngunit kung ikukumpara sa kamatayan ang paglampas sa kapahamakan ay walang halaga lamang, sa tingin mo ano ang pipiliin ni Xiao Jie? Paano kung umatras na lamang sa halip na mamatay? Sa kanyang sinabi ay minura siya ni Lei Zun iniisip niyang sa ganitong pagkakataon nang hahamon ka pa rin tiyak ka bang hindi kikilo si Ye Kangzuan? Napatanong naman rito si King Zhang Huang sa kanya na kung bakit siya minura. Nasinagot naman siya nito dahil nararapat lang sa iyo. At kanyang sinabi talaga bang inaakala mong hindi kayang patayin ni Ye Kangzuan si Xiao Jie? Talaga bang inaakala mong mga kamao lamang ang kayang gamitin ni Ye Kangzuan? Nakangiti na tinawag ni Ye Kangzuan ang pangalan ni Lei Zun at kanyang sinabi ikaw pa rin ang nakauunawa sa akin. Alam mong kahit na ang aking katawan ang pinakamalakas ako, rin ay isang mahusay na eskrimador. Ang nangyari lamang ay libo-libong taon na rin akong nasa mas mataas na kaharian at ang aking katawan ay paulit-ulit na pinatibay at nilinang, kaya naman tinatamad na akong gumamit ng espada. Ngunit sa sandaling ito hindi pa ganap na gumagaling ang aking katawan at hindi ko kayang ilabas ang buo kong lakas. Kaya naman kailangan kong gamitin ang espada. Tutal, kahit na nahihirapan ang aking katawan hindi naman gaanong makakapinsala rito ang espada. Kasabay nito ay tinawag ni Ye Kangzuan ang Heavenly Punishing Sword. At mula dito ay gumalaw ito at saka mabilis lumipad patungo kay Ye Kangzuan. Sa makapangyarihan na Heavenly Punishing Sword ay dinadaanan pa nito ang kabundukan at sa huli ay dumating ito sa tamang oras at doon ay tuluyan na ito nahawakan ni Ye Kangzuan. Sa presensya pa lang nito ay nanginginig na rito si Immortal Venerable Xiao Jia dahil mukhang hindi talaga siya papatakasin ni Ye Kangzuan. Napasigaw si King Zhang Huang na kung hindi mo ba kami kayang bigyan ng kaunting konsiderasyon. Nasinagot naman siya nito hindi kami nagbibigay ng konsiderasyon sa sinuman, ngayong araw ay ako ang magpapasya sa kanyang kapalaran. Dahil dito ay sinabihan siya ni Lei Zun na hangal. Pagkatapos ay gumawa siya ng space at kasabay nito ay itinulak niya roon si King Zhang Huang at pahabol niya pa na isa raw talaga itong hangal. Dito ay tinawag ni Lei Zun si Ye Kangzuan at kanyang sinabi hihintayin kitang dumating sa upper realm. Nasinagot naman siya nito na nakangiti hindi kita hahayaang maghintay ng matagal. Mabuti naman daw kung gayon kasabay nito ay pumasok siya sa ginawa niyang space at umalis kasama si King Zhang Huang. Samantala naiiwan lamang dito si Immortal Venerable Xiao Jia pagkatapos ay hinarap ito ni Ye Kangzuan na may layuning tapusin na ang kanilang labanan.